Ang mababang ungol ang gumising kay Laura mula sa kanyang pagkakatulog, isang malalim at agarang tunog na hindi pa niya kailanman narinig mula kay Toby. Sa mahinang liwanag, nakita niya ang anino ng German Shepherd na nakatayo ng matigas sa pintuan ng silid ni Chiara. Ang balahibo nito nakaangat. Bago pa man niya magising si Paulo, tumakbo na si Toby papasok sa kwarto ng bata. "Toby, tama na!" Sigaw niya habang napabangon sa takot. Ang nakakakilabot na tunog ng punit na tela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Bumangon si Paulo mula sa kama habang tumatakbo na si Laura palapit sa ingay, ang mga paay dumampi sa malamig na sahig. Umalingaw-ngaw ang iyak ng kanilang anak na babae sa pasilyo, matinis at masakit sa pandinig. Napahinto si Laura sa nakita sa nursery. Nakakapit si Toby sa pajama ni Chiara gamit ang kanyang bibig at hinihila ito sa sahig. "Nasisiraan na siya!" Sigaw ni Paulo habang tumalon pa palapit, ngunit mabilis na tumakbo si Toby dala ang bata, bumaba ng hagdan at dumaan sa pinto ng aso sa isang kisap mata. Hinabol siya ni na Laura at Paulo palabas sa damuhan, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa damo. Mabilis ang tibok ng puso ni Laura, parang tambol. "Pakawalan mo siya!" Sigaw ni Paulo habang inaabot si Chiara. Sakto nang sumabog ang gabi sa kanilang likuran sa gitna ng apoy. Tumilapon sila sa harap, bumagsak sa basang lupa. Isang bugso ng init ang dumaan sa kanila habang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Nababasag ang mga bintana, napupunit ang kahoy at nilalamon ng apoy ang lahat. Kakaisang taon pa lang naninirahan ang mga Moretti sa Pinewood, Oregon. Naakit sila ng matatayog na punong evergreen at ng malapit na komunidad. Si Paulo, isang matatag na tagapamahala sa konstruksyon na may batikang mga kamay at matibay na mukha, ay naakit sa lumang bahay sa Maple Street. Hindi siya natakot sa sira-sirang beranda at luma nitong kable. Para sa kanya, hamon lang ang mga yon. "Aayusin ko yan," sabi niya kay Laura, ang kanyang kasintahan sa high school at asawa sa loob ng 12 taon. "Gawing perpekto para sa atin," pangako niya. Nagtuturo si Laura ng ikatlong baitang sa Pinewood Elementary, kilala sa kanyang mainit na ngiti at kalmadong pakikitungo sa mga bata. Siya ang nagpursigeng ayusin muna ang bahay bago magkaanak. Matapos ang ilang taong pagsubok at pagkadismaya sa gamutan, parang himala ang pagdating ni Chiara. Sa 11 buwan, nakuha niya ang matalim na asul na mga mata ni Paulo at ang mga biloy ni Laura, isang perpektong halo nila. Si Toby ay naging bahagi ng pamilya ilang buwan bago ipinanganak si Chiara. Unang nakita ni Laura si Toby sa pansamantalang ampunan, isang matikas na German Shepherd na may matalinong titig na parang naiintindihan siya. Ipinaliwanag ng mga tagapag-alaga na isinuko siya ng dating may-ari matapos lumipat sa maliit na apartment na bawal ang malalaking aso. Ngunit may nakita si Laura sa mga mata nito kahit hindi kumbinsido si Paulo. "May parating tayong sanggol," paalala niya. Baka sobra siya. Pero nanindigan si Laura. "May kakaiba sa kanya, Paulo. Ramdam ko." Pumayag naman ang kanilang kapitbahay na si Carlo Ferry. Si Carlo, isang 72 taong retiradong hepe ng bumbero, ay madalas na sa kanyang beranda, nagmamasid pa rin na parabang nasa serbisyo pa. Habang pinapasyal ni Paulo si Toby, tumango ito. "Magaling na aso, tapat, matalino rin. Mas matalino pa sa karamihan ng kilala ko," dagdag pa niya. Wala pang nakakaalam noon kung ano talaga ang laman ng mga papeles ni Toby, isang background sa espesyal na pagsasanay. Tinanggal sa programa dahil umano'y matigas ang ulo. Ayon sa shelter, sanay ito sa bahay at bata. Hindi nila binanggit ang kahangahangang pang-amoy nito o ang matalas na pakiramdam kapag may mali. Sa bahay ng Moretti, tahimik na ginampanan ni Toby ang papel bilang tagapangalaga ni Chiara. Lagi sa tabi ng kuna at nagmamasid kapag may bagong tao. Ang Martes ng Setyembre na iyon ay nagsimula gaya ng karaniwan.
Maagang umalis si Paulo sa trabaho. Hinalikan ang asawa't anak habang si Toby ay tahimik na nakaupo malapit sa kusina. Plano ni Laura ang isang relax na araw, mamimili ng umaga. May appointment si Chiara sa doktor ng alauna at uuwi na bago ang oras ng tulog at paggawa ng papel. Ngunit pagsapit ng hapon, may kakaibang naramdaman siya. Hindi kumain si Toby ng hapunan. Hindi pa ito nangyari kailanman. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kusina. Ang mga kuko nito ay tumatama sa sahig na kahoy na pinilit ipasama ni Laura sa renovation. "Ano bang problema mo?" Tanong niya nang mapansin ang paglalakad ni Toby pabalik-balik mula kusina hanggang pinto ng basement. Hinaplos niya ang ulo nito at nagulat na nanginginig ito. "Masama pakiramdam mo, ha?" bulong niya. Mahinang umungol si Toby at tinulak ang kanyang kamay bago muling lumingon sa basement. Kinamot nito ang pinto at muling tumingin sa kanya. "Wala namang laman diyan kundi mga gamit ni Paulo," sabi niya habang binubuksan ito. Agad bumaba si Toby, inamoy ang bawat sulok na tila may hinahanap. Sumunod si Laura habang buhat si Chiara. "Wala namang kakaiba," sabi niya. Nandoon ang workbench ni Paulo, ang bagong water heater na kinabit nito noong nakaraang buwan at ang lumang furnace na kasama ng bahay. Ipinagmamalaki ni Paulo ang perang natipid nila sa paggawa ng mga upgrade ng silalang. "Foreman sa araw," biro niya lagi, "DIY wizard sa gabi." Naglakad si Toby sa paligid ng lumang furnace ng 3 beses bago umupo sa harapan nito at naglabas ng isang malalim na ungol na nagpapatayo ng balahibo ni Laura. "Tama na," sabi niya nang may kaba habang lumilinga sa madilim na basement. "Umakyat na tayo. Kailangan ng maligo ni Chiara." Pero lalo pang lumala ang kakaibang kilos ni Toby habang lumalalim ang gabi. Hindi siya umalis sa tabi ni Chiara habang nililiguan ito na kadalasan ay iniiwasan niya. Kalaunan, habang nakaupo si Laura sa rocking chair para pakainin si Chiara ng gatas, humiga si Toby sa paanan niya at ang tingin nito ay nakatuon sa vent sa sahig malapit sa kuna. "Ang weird mo ngayon," bulong niya habang tinapik ng paa ang tainga ng aso. "May daga ba? Huwag mong sabihing may daga tayo." Pagbalik ni Paulo bandang 7:00, ikinuwento ni Laura ang mga kinikilos ni Toby. "Selos lang siguro siya," sabi ni Paulo habang nire-reheat ang kanyang hapunan. "Minsan nagkakaganon ng mga aso kapag hindi na sila ang sentro ng atensyon." Hindi ganun," mariing sagot ni Laura. Mahal na mahal niya si Chiara, pero paulit-ulit siyang kumakalmot sa pinto ng basement. Napabuntong hininga si Paulo at ibinaba ang tinidor. "Laura, napag-usapan na natin to noon. Hindi mo siya pwedeng ituring na tao. Aso siya. Oo, mabait na aso, pero hayop pa rin. Madalas na nilang pagtalunan ito, lalo na mula nang ipanganak si Chiara. Kamakailan, nagsimulang mabahala si Paulo sa laki ni Toby, lalo na't gumagapang na ang bata. Minsan, nabanggit pa niyang mas mabuti sigurong ilagay si Toby sa bukid na nauwi sa 3 araw na katahimikan sa pagitan nila. "Alam ko kung paano kumilos ang aso," giit ni Laura. "Lumaki ako na may mga alaga. Iba to." Pagkatapos ng hapunan, inikot ni Toby ang buong unang palapag. Pupunta siya sa harapang pinto at iiyak, lilipat sa likod, tapos babalik sa basement. 2 beses siyang nakita ni Paulo na parang bantay sa tabi ng kuna ni Chiara, alerto at tensyonado. "Tama na," sabi ni Paulo bandang 10:00, matapos tumahol si Toby ng malakas sa ikatlong pagkakataon nang walang dahilan. "Sa garahe na siya matutulog ngayong gabi. Hindi ko na kaya kung gigisingin niya si Chiara bawat oras." "Paulo, sandali," pakiusap ni Laura. "May mali. Baka may sakit siya o baka may nangyayari sa bahay na hindi natin alam." "Gaya ng ano?" tanong ni Paulo halatang iritado. "Multo? Magnanakaw? Sinuri ko lahat ng pinto at bintana. Nakalak ang bahay. Masama lang ang araw ni Toby." Nagbulungan sila habang naghahanda sa pagtulog, parehong ayaw magpatalo. Sa huli, nag-alok si Laura ng kompromiso.
Sa kwarto na lang nila matutulog si Toby imbes sa nursery. Sige, sagot ni Paulo napipilitan. Pero kung ganyan pa rin siya bukas, tatawagan ko na ang veterinaryo. Baka kailangan niya ng gamot o kung anuman. Habang humihiga na sila, hindi dumapa si Toby. Nanatili siyang alerto sa gilid ng kama ni Laura, ang mga matay nakatutok sa pinto at ang mga taingay gumagalaw sa bawat tunog na di maririnig ng tao. Hindi alam ni Laura na simula pa lang ng hapon may naaamoy na si Toby. Isang mahina pero delikadong amoy na galing sa lumang linya ng gas na si Paulo mismo ang nag-ayos. Ang maliit na tagas, halos di napapansin, ay unti-unting lumalala, tahimik na pinupuno ang bahay ng panganib. Bandang hating gabi, habang si Laura ay unti-unting nakatulog ng balisa, tahimik na bumangon si Paulo mula sa kama. Sumunod agad si Toby, ang mga kukoy mahina ang tunog sa kahoy na sahig. Sa kusina, na ang ilaw lang ay mula sa oven range, lumuhod si Paulo sa tabi ni Toby. Tinitigan siya ng aso, matalas ang mga mata, puno ng kaba, at parang nabalisa si Paulo sa tingin nito. Pakinggan mo, buddy, bulong ni Paulo habang hinihimas ang balahibo ni Toby. Alam kong hindi tayo ganun kalapit, pero na-stress mo si Laura. Kailangan mong kumalma. Maikling umungol si Toby at muling tumingin sa pinto ng basement. Napabuntong hininga si Paulo at kinuha ang cellphone. Nag-scroll siya sa mga contact at hinanap ang isang pangalan na kakasave lang niya ilang araw pa lang. Si Luca Martens, dating kasamahan sa army, na ngayon ay may bukid malapit sa Portland at minsan ay nabanggit na kailangan niya ng asong bantay. Maikli lang ang mensaheng tinip ni Paulo. Iniisip ko pa rin yung shepherd. Baka mas mabuti, usap tayo bukas. Pinindot niya agad ang send bago pa magbago ang isip, saka ibinalik ang phone sa bulsa. May kirot sa dibdib niya pero pilit niyang binura. Para ito kay Chiara. Pwedeng maging pabigla-bigla ang malalaking aso kahit ang mga sanay. At si Toby ay halos 90 libra ng purong kalamnan. Isang pagkakamali lang, isang maling galaw at hindi niya kayang akuin ang kahihinatnan. Ang hindi niya alam, ang imposibleng alam niya, ay naaamoy na pala ni Toby ang tumatagas na gas mula sa sira sa koneksyon na siya mismo ang nagkabit habang ini-install ang bagong water heater. Nagkaroon ng hairline crack ang luma ng tubo at unti-unting lumala ito sa nakaraang mga linggo. Gabi nang yon, mas lumala pa ang tagas. Bumalik si Paulo sa kama nang hindi alam ang panganib at iniwan si Toby mag-isa sa hallway. Hindi humiga ang German Shepherd. Hinimok siya ng instinct na manatiling malapit sa pamilya, pero nalulunod siya sa tahimik na banta na unti-unting lumalaganap. Nang isinara ni Paulo ang pinto ng kwarto, nahiwalay si Toby sa kanyang mga mahal. Lalong tumaas ang pagkabalisa ng aso. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, desperado na si Toby sa pagkakamot sa pinto ng kwarto. Nagising si Laura sa tunog. Dahan-dahan siyang gumalaw para hindi magising si Paulo at binuksan ang pinto. Agad sumingit si Toby papasok at dumiretso sa nursery ni Chiara. Toby, wag, bulong ni Laura habang mabilis siyang sumunod. Magigising mo siya. Pero nakatayo na si Toby sa tabi ng kuna ni Chiara. Hindi gumagalaw, ang katawan niya ay tensyonado. Tiningnan niya si Laura, tapos si Chiara na mahimbing ang tulog at pagkatapos ay ang vent sa sahig. Isang malalim na ungol ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Ano yan? Tanong ni Laura na may halong kaba na sa boses. Sinilip niya si Chiara. Mahimbing pa rin ang tulog at luminga sa paligid ng kwarto. Walang nakikitang mali, pero masyado nang kakaiba ang kilos ni Toby para balewalain. Lumuhod siya sa tabi nito at marahang hinaplos ang balahibo. Takot ka talaga, ano? Sa isang saglit, habang tinititigan siya ni Toby, may malamig na pakiramdam na gumapang sa likod ni Laura. Tumayo siya, binuhat si Chiara mula sa kuna at bumalik sa kwarto nila. Paulo, bulong niya habang marahang tinutulak ito para magising, may mali.
Gumulong si Paulo, medyo groggy, at pinilit tumingin kay Laura na buhat si Chiara, si Toby, nasa likuran. Anong oras na? Halos 12:30, sagot niya. Iba ang kilos ni Toby, sobrang iba. Ayaw niyang umalis sa kwarto ni Chiara at tuloy-tuloy ang ungol niya kahit walang dahilan. Umupo si Paulo at kinusot ang mga mata. Beck, napag-usapan na natin to. Hindi, giit niya. Hindi ito dahil sa selos o kailangan lang ng pansin. Seryoso ako, may mali. Bigla namang lumiwanag ang phone ni Paulo. Lumabas ang mensahe mula kay Luca. Definitely interested in the shepherd. Can swing by this weekend if that works. Nakita ito ni Laura. Bakit may nagte-text sa'yo tungkol kay Toby sa kalagitnaan ng gabi? Namutla ang mukha ni Paulo. Hindi yan ang iniisip mo. Ibinibigay mo siya? Basa ang boses ni Laura na pagising si Chiara na nagsimulang umiyak. Palihim. Pinoprotektahan ko si Chiara, sagot ni Paulo, matigas ang tinig. Sobrang laki niya. Hindi natin alam kung paano siya magre-react. Paano na pag nagsimula ng maglakad si Chiara? Kung hilahin niya ang tainga o buntot ni Toby at masaktan siya? Hinding-hindi niya sasaktan si Chiara, sagot ni Laura. Lagi niya tayong pinoprotektahan. Aso pa rin siya, Laura. Hindi tao, hindi yaya. Hayop na may instinct na hindi natin ganap na nauunawaan. Lumakas ang pagtatalo habang umiiyak si Chiara sa bisig ng ina. Naglalakad-lakad si Toby, minsan kumakalmot sa pinto. Tingnan mo siya, sigaw ni Paulo sabay turo. Yan mismo ang sinasabi ko, hindi siya stable. Baka sa susunod, hindi na lakad-lakad, baka managat na. Sinusubukan niya tayong babalaan, giit ni Laura, halos lumuhana. Babalaan tungkol saan? Balik ni Paulo. Na gusto niyang lumabas, na may hinabol siyang hayop na hindi na siya ang sentro ng pansin. Ewan, aminado si Laura habang marahang niyuyugyug si Chiara, pero hindi pa siya nagkakaganyan kailanman. At dahil diyan, kailangan na nating kumilos. Saad ni Paulo, mas kalmado. Ibigay mo siya sa akin. Ikaw na ang maglakad-lakad kay Toby para kumalma siya. Bukas, tatawagan ko na ang vet. Ayaw man, ibinigay ni Laura si Chiara kay Paulo. Biglang tumigil si Toby. Huminto sa paglalakad. Tumayo ang mga tenga. Mabilis na tinaas ang ulo. Napakabilis at napakatindi ng pagbabagong iyon, kaya parehong napatahimik ang mag-asawa. Tumingin si Toby sa isang direksyon na para bang may sinusundan na hindi nakikita. Pagkatapos, bigla siyang tumalon sa kama, kinagat ang pajama ni Chiara at hinila ang sanggol mula sa mga bisig ni Paulo. Napasigaw si Chiara habang si Toby ay mabilis na tumakbo palabas ng kwarto at pababa ng hagdan. Ilang segundo lang ang lumipas, sumabog ang bahay. Ang tahimik na gabi sa Maple Street ay biglang naging kaguluhan. Malakas ang pagsabog, umalingaw-ngaw ang mga alarm ng sasakyan, nabasag ang mga bintana at nagsindihan ang mga ilaw sa buong kalsada. Lumabas ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bahay, naguguluhan at halos nakapambahay pa dahil sa pagsabog na dumurog sa bahay ng mga Moretti. Ang kanilang tahanan ay nilalamon na ngayon ng apoy, isang haliging naglalagablab na abot langit. Umakyat ang apoy sa langit, nagbibigay ng nakakakilabot na kulay kahel sa buong kalye. Nakahandusay si Paulo sa basang damuhan, ang isip ay gulo habang sinusubukang intindihin ang mga nangyari. Ilang sandali lang ang nakalipas, hinahabol niya si Toby. Hati ang damdamin sa galit at takot habang hinihila ng aso si Chiara sa damuhan. Ngayon, nakadapa siya sa lupa, umaalingaw-ngaw pa ang tainga at hirap huminga dahil sa pagsabog. Sa tabi niya, si Laura ay pilit bumabangon. Sunog ang laylayan ng kanyang pantulog, magulo ang buhok at ang mukha'y tila natulala sa takot. Chiara, sigaw ni Laura habang gumapang papalapit. Narinig pa rin ang iyak ng kanilang anak sa kabilang bahagi ng bakuran, mahigpit pa ring hawak ni Toby sa kanyang mga damit.
Nakaposisyon ang German Shepherd sa pagitan ni Chiara at ng nasusunog na bahay, tila isang tagapagtanggol. Matigas ang katawan nito at ang mga matay nakatutok sa naglalagablab na apoy. Sinubukan ni Paulo gumapang palapit, nang hihina at nanginginig ang mga binti. "Chiara!" hingal niya, inaabot ang anak. Maingat na binitiwan ni Toby ang pagkakahawak sa pajama ni Chiara at hinayaan si Paulo na kunin ang sanggol sa kanyang mga bisig. Sunog ang bahagi ng mukha ng aso at umitim ang balahibo sa paligid ng kanyang nguso dahil sa init at usok. "Ayos lang ba siya?" tanong ni Laura. Nanginginig ang boses habang minamadali ang pagtingin sa katawan ng anak para sa anumang sugat. Umiiyak si Chiara ng malakas, takot na takot, pero buo at ligtas. Punit man ang kanyang pajama, walang gasgas ang kanyang balat. Mahigpit siyang niyakap ni Paulo, nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang dahan-dahang lumulubog sa isipan niya. "Niligtas niya tayo," bulong ni Paulo, nakatitig kay Toby na nakatayo pa rin na parang isang sundalo, nakamasid sa nasusunog na bahay. "Niligtas niya tayong lahat." Unang dumating si Carlo Ferry, mabilis kumilos kahit sa edad niya. Bilang dating hepe ng bumbero, mabilis niyang tinasa ang sitwasyon. Ang apoy, ang pinsala at ang pamilya na nasa damuhan. "Tagas ng gas," sabi niya seryoso, habang tinutulungan si Paulo na tumayo. "Ang swerte nyo. Buhay pa kayong lahat. Kailangan nyong lumayo. Bilis." Halos kasabay ng babala, sumabog ang bahagi ng garahe, nagpadala ng panibagong bugso ng apoy sa langit. Tahol ng tahol si Toby habang tinutulak ang pamilya palayo sa panganib. "Ang bahay ko," usal ni Paulo, nakatitig sa nasusunog na labi ng kanilang tahanan. "Wala na." "Buhay ka pa," sagot ni Carlo, matatag habang inaakay sila papunta sa kanyang bahay sa kabila ng kalsada. "Yan ang mahalaga. Lahat ng iba pwedeng palitan." Sa loob ng malinis at maaliwalas na sala ni Carlo, unti-unting lumubog sa kanila ang bigat ng mga nangyari. Nakaupo si Laura sa sopa, balot ng robe ng yumaong asawa ni Carlo, at mahigpit na yakap si Chiara. Tahimik na ang bata, paminsan-minsan ay umuungol habang idinidikit ang mukha sa leeg ng ina. Naglalakad si Paulo malapit sa bintana, nakatitig sa abot-sunog na labi ng kanilang bahay. Si Toby ay nakahiga sa sahig malapit kay Laura, pagod ngunit alerto. Hindi nawawala ang tingin niya kay Chiara. "Alam niya," sabi ni Laura sa wakas, halos pabulong. "Buong gabi sinusubukan niya tayong babalaan, kaya ayaw niyang umalis sa basement, kaya siya balisa." Tumalikod si Paulo mula sa bintana, maputla ang mukha. "Yung water heater," bulong niya. "Ako ang nagkabit noong nakaraang buwan." Nagtaka si Laura. "Anong ibig mong sabihin?" Iwas tingin si Paulo. "Ako ang nagkabit ng gas line. Nakatipid tayo ng 800 piso. Tumambad sa hangin ang mga salitang parang usok. Lumitaw si Carlo sa pintuan habang nagtitimpla ng kape. "Nag-install ka ng gas line na walang lisensya?" tanong ng dating hepe. Kalmado pero matalim ang tinig. Dahan-dahang tumango si Paulo. May halong hiya. "Madami na akong beses na nakitang gawin yun sa site. Mukhang madali lang." "Ay Diyos ko, Paulo," bulong ni Laura habang lalo pang niyakap si Chiara. "Pwede mo kaming napatay." Parang sampal ang dating ng mga salita. Napapikit si Paulo pero tumindig ang kanyang katawan bilang depensa. "Nagtitipid lang ako para sa kinabukasan ni Chiara, para sa mga pagkukumpuni pa sa bahay." Tinitigan siya ni Laura, ang boses ay tumataas. "Yung bahay na abo na ngayon." "Tahanan natin, Paulo, lahat ng pinaghirapan natin." Sa pagkarinig ng tensyon sa boses ng ina, tinaas ni Toby ang ulo at mahina siyang umungol. Automatikong inabot ni Laura ang aso at hinaplos ang nasunog nitong balahibo. "Sinubukan niya tayong iligtas," ulit niya, "para sa sarili higit kaysa kanino man, at halos ipamigay mo na siya." Bago pa lumala ang usapan, dumating na ang mga emergency personnel.
Pinilit ng mga medik na isugod sila sa ospital para suriin kung may paso o nalanghap na usok. Nang tumawag ng animal control para kay Toby, isang standard na procedure, hinarangan agad ni Paulo ang daan, ang dating gustong ipaampon ang aso. Kasama siya sa amin, maring sabi ni Paulo habang pumuwesto sa pagitan ni Toby at ng opisyal. Niligtas niya ang buhay namin. Pagsikat ng araw, tapos na silang gamutin sa mga minor burns at nalanghap na usok at pinayagang makauwi sa pangangalaga ni Carlo Ferry. Bukas palad na inalok ng dating hepe ng bumbero ang kanyang guest room hanggang makapagdesisyon sila kung ano ang susunod na hakbang. Naapula na ang apoy pero tuluyan nang nawala ang kanilang tahanan. Wala nang kahit anong pwedeng maisalba. Naipagbigay alam na sa kumpanya ng insurance pero ang hindi autorisadong pagkakabit ni Paulo sa linya ng gas ay nagdulot na ng malalaking komplikasyon. Habang unti-unting sumisikat ang araw at pumapasok ang liwanag sa kusina ni Carlo, tahimik na nakaupo si Paulo sa mesa. Isang tasang kape ang nasa harapan niya, hindi pa rin nababawasan at malamig na. Sa itaas, mahimbing nang natutulog si Laura, katabi si Chiara na nakayakap sa kanya. Nakahiga si Toby sa hallway sa labas ng kwarto, tahimik na nagbabantay kahit halatang pagod na pagod. Wala ka talagang alam tungkol sa asong yon? Tanong ni Carlo habang dahan-dahang umupo sa tapat ni Paulo. Tumingin si Paulo, alin ang tinutukoy mo? Sandaling pinagmasdan siya ni Carlo bago bumuntong hininga. Nung lumipat kayo, napansin ko agad si Toby, kung paano siya gumalaw, kung paano siya makinig. Akala ko alam mo na. Alam na ano, ulit ni Paulo may halong inis sa boses. Nasinanay siya sa espesyal na paraan, paliwanag ni Carlo. Itataya ko ang retirement ko dyan. Ang bayaw ko dati ay nagtatrabaho kasama ang mga asong militar. Parehong-pareho si Toby, yung kamalayan disiplina. Napakunot noo si Paulo, inaalala kung paanong sinabi lang sa kanya sa ampunan na iniwan si Toby ng pamilyang lumipat sa apartment na bawal ang malalaking aso. Yun lang ang sinabi nila, bawal daw ang lahi niya sa building. Posibleng totoo, sagot ni Carlo, sabay kibit-balikat, o baka cover story lang, pero malinaw may pinanggalingan si Toby. Ang mga asong gaya niya ay sinasanay para makadetect ng mga bagay, explosives, droga, kahit mga isyong medikal, at tagas ng gas. Malakas ang amoy ng natural gas at kayang madetect ng mga sinanay na aso bago pa natin mapansin. Parang bigat ang impormasyong dumapo sa dibdib ni Paulo. Kung tama si Carlo, hindi basta-basta lang ang inasal ni Toby. Sinubukan niyang iligtas sila, gamit ang mga kakayahang itinuro sa kanya bago pa siya napunta sa pamilya. Handa ko na siyang ipamigay, amin ni Paulo, halos pabulong habang nilulunok ang pait ng guilt. Nag-text pa ako kagabi sa kaibigan ko tungkol sa kanya. Hindi siya pinagalitan ni Carlo, tumango lang ito ng dahan-dahan. Sa palagay ko, higit pa sa sorry ang utang mo sa asong yan. Pagsapit ng huling bahagi ng umaga, kumalat na sa buong Pinewood ang nangyari sa pamilya Moretti. Nakapila ang mga van ng lokal na TV sa Maple Street. Sabik ang mga reporter na ibalita ang kwento ng matapang na German Shepherd na nagligtas sa kanyang pamilya. Tinanggihan ni Paulo ang lahat ng panayam. Hindi niya kayang humarap sa kamera. Hindi sa bigat ng kasalanang sarili niyang pagkakamali ang ugat ng trahedya. Dumating ang insurance adjuster sa bahay ni Carlo bago magtanghali. Seryoso ang ekspresyon niya habang umupo sa harap ng mag-asawa. Karaniwan, maingat niyang sabi, hindi sinasaklaw ng insurance ang pinsalang dulot ng hindi lisensyado o hindi aprobadong pagkukumpuni sa bahay, lalo na kung may kinalaman sa gas line o kuryente. Wala na lahat at wala kaming makukuhang kapalit? Tanong ni Laura, halos walang laman ang boses habang nakaupo sa sofa ni Carlo, karga si Chiara na himbing. Hindi ko sinasabing ganon, paglilinaw ng ahente. Pero magkakaroon ng investigasyon,
Pinakamabuting senaryo, maaaring may makuha kayong bahagyang kabayaran. Pinakamasama, hindi na niya kailangang tapusin. Alam na nila, hindi lang bahay at gamit ang nawala sa kanila, posible ring humantong ito sa ganap na pagkabangkarote. Sa kabila ng lahat, nagkaisa ang Pinewood para sa kanila. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang local church ng donation drive para sa damit. Ang paaralan kung saan nagtuturo si Laura ay nagsimula ng fundraiser. Dumating ang mga kasamahan ni Paulo mula sa construction site, dala ang groceries, gift cards at alok na tumulong sa muling pagbangon. Pero hindi lahat ng pansin ay mabuti. May mga bulungan na narinig ni Paulo, mga sulyap na pilit niyang hindi pansinin. Kumalat ang balita tungkol sa ginawang shortcut niya sa gas line. Kinwestiyon ng mga tao ang desisyon niya, ang kakayahan niya, ang mga pinapahalagahan niya. Sa trabaho, ang kaligtasan ay lahat. Pero sa sariling tahanan, kumuha siya ng risk na halos ikamatay ng kanyang pamilya. Kinagabihan, nadatnan siya ni Laura na mag-isa sa likod ng porch ni Carlo, tahimik na nakatitig sa papalubog na araw. Si Toby ay nakahiga malapit, habang si Chiara ay naglalaro sa kumot sa ilalim ng mapanuring tingin ni Laura. "Gusto kang makausap ng fire marshal bukas," mahina niyang sabi mula sa likuran, "tungkol sa water heater." Tumango si Paulo, hindi lumilingon. "Alam ko, pwede ba tayong magkaroon ng problema sa batas?" "Malamang," sagot niya, mahina ang boses. "Paggawa ng walang permit, baka mapanagot din sa kapabayaan. Hindi ko alam kung anong mga kaso ang maaaring isampa." Umupo si Laura sa tabi niya, inilipat si Chiara sa kanyang kandungan. "Bakit hindi ka na lang kumuha ng profesional? Kaya naman sana natin." "Kaya ba talaga?" tanong ni Paulo. Sa wakas ay tumingin sa kanya. "Sa mortgage, sa pagkukumpuni ng bubong at sa lahat ng ginastos natin sa panganganak ni Chiara?" "Ginagawa ko ang lahat para mapagkasya ang budget," mahina ring sagot ni Laura. "Dapat sinabi mo kung gaano na talaga kabigat. Sana nakaisip tayo ng ibang paraan, yung hindi nagsapanganib sa ating lahat." Bago pa makasagot si Paulo, biglang tumayo si Toby, tayong-tayo ang mga tenga at nakatitig sa bakuran. Ilang segundo lang ang lumipas, pumasok ang isang police cruiser sa driveway ni Carlo. Bumaba ang dalawang pulis at lumapit sa bahay, seryoso ang mga mukha. "Paolo Moretti," tawag ng mas matangkad, "kailangan ka naming makausap, sir." Dahan-dahang tumayo si Paulo, parang may batong bumigat sa sikmura niya. Alam na niya ito, inabot na siya ng mga naging desisyon niya. Dumating na ang sandali ng katotohanan. "Sandali lang," sagot niya, saka tumingin kay Laura. "Patawad," bulong niya, "sa lahat." Habang lumalakad siya palabas, parang mas bumigat ang bawat hakbang. Sinubukan niyang magtipid at halos kapalit nito ang buhay ng kanyang pamilya. Mas masakit pa, pinagdudahan niya ang kaisa-isang nilalang na handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang mga bunga ng kanyang pagkakamali. Sa likuran niya, tumayo si Toby at tahimik na sumunod. Tapat pa rin, nagbabantay pa rin sa pamilya. Kahit sa lalaking minsang handang ipamigay siya, ang di matitinag na katapatan ng German Shepherd ang pinakamasakit. Tahimik itong pagsaway na hindi matakasan ni Paulo. 3 araw matapos ang pagsabog, nakaupo si Paulo sa loob ng malamig at walang kulay na conference room sa fire department ng Pinewood. Sa tapat niya, isa-isang inaayos ni Fire Marshal Andrea Neri ang mga litrato, mga naabo, wasak na water heater at malalapit na kuha ng gas line na pumutok. Bawat larawan ay nagsasalaysay ng parehong kwento at wala ni isa ang kayang itanggi. "Ginoong Moretti," panimula ni Marshal Neri habang inilalapag ang huling larawan. "Ayon sa aming investigasyon, sa gas line na konektado sa water heater, nagsimula ang pagsabog. Mali ang pagkakabit sa mga thread at walang bakas ng sealant. Sandaling tumigil siya upang hayaang lumubog ang mga salita. Dahil diyan, unti-unting naipon ang gas hanggang sa umabot ito sa kritikal na punto."
tumango si Paulo, hikbi na lang ang laman ng kanyang lalamunan. Meron ka bang sertipikadong training sa plumbing o gas installation? Wala, sir. Alam mo bang sa Oregon, tanging mga lisensyado lamang ang pinapayagang mag-install ng gas appliances? Opo, sagot ni Paulo. Tahimik ang tono pero mabigat ang bigat. Umupo ng diretso si Marshal Neri, pinagmasdan si Paulo ng may halong profesionalismo at kaunting pagkaunawa. Swerte mo, aniya. Ang mga ganitong pagsabog, kadalasan walang naiiwang buhay. Inilapit niya ang isang dokumento. Agad na nakilala ito ni Paulo, opisyal na ulat na maaring makaapekto sa insurance, sa legal na aksyon at posibleng humantong sa kasong kriminal. Irerekomenda kong ipadala ang kasong ito sa county prosecutor para sa posibleng reckless endangerment, sabi ni Neri. Pero nilagyan ko ng nota na walang masamang intensyon, isang di sinasadyang DIY repair lang. Tinitigan ni Paulo ang dokumento, hindi maituon ang mata sa lumulutang na mga salita. Anong susunod na mangyayari? Tanong niya. Depende sa prosecutor, sagot ni Neri. Dahil walang ibang nasaktan maliban sa pamilya mo, posible silang magmungkahi ng multa at sa pilitang safety training sa halip na formal na kaso, pero walang kasiguruhan. Paglabas ni Paulo ng gusali, mabigat pa rin ang posibilidad ng kasong isasampa laban sa kanya. Pero mas masakit ang kamalayan na ang pagtatangkang makatipid ng $800 ay halos naging kapalit ng lahat ng mahalaga sa kanya. Nagmaneho siya papunta sa simpleng motel na itinakda ng Red Cross para sa pamilya nila. Maliit lang ang silid, may 2 queen bed at kitchenette, sapat lang para sa kanilang 4, at si Toby. Pakiramdam niya ay masikip at sabay na hungkag, walang pamilyar na gamit, walang aliw ng dating tahanan. Nasa isang kama si Laura, pinipili ang mga donasyong baby clothes para kay Chiara. Malapit sa kumot, naglalaro ang bata habang binabantayan siya ni Toby. Mula nang masunog ang bahay, hindi na lumalayo ang aso sa kanya. Tumingin si Toby nang pumasok si Paulo pero hindi siya gumalaw sa kanyang pwesto. "Kumusta?" tanong ni Laura, mahinahon ang boses. Sa nakalipas na ilang araw, namuo ang isang marupok na kapayapaan sa pagitan nila. Masyadong pagod para mag-away, masyadong umaasa sa isa't isa para magalit. Pero naroon pa rin ang mga sugat, hindi binibigkas, hindi pa rin tuluyang naghilom. Gaya ng inaasahan ko, sagot ni Paulo habang umuupo sa gilid ng kabilang kama. Isusulong ng fire marshal ang kaso pero nilagyan niya ng nota na hindi sinadya. Bahagyang tumango si Laura at bumalik sa pag-aayos ng mga damit. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdagdag siya. Tumawag si Dr. Elena Gali mula sa veterinary clinic. Napatingin si Paulo mas alerto. Nakuha niya ang impormasyon mula sa chip ni Toby nung sinuri siya pagkatapos ng sunog. Tsaka, sabi niya may kakaiba raw sa records niya. Gusto niyang dalhin natin si Toby bukas ng umaga. Bago pa makapagtanong si Paulo, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Carlo Ferry na may kasamang isang babaeng hindi niya kilala. Matangkad, may uban na, at may mahinahong pero matatag na presensya. "Paulo," sabi ni Carlo, "ito si Clara Jensen. Napanood niya ang balita tungkol kay Toby at bumiyahe mula Portland." "Sa palagay ko, dapat mo siyang pakinggan," dagdag ni Carlo habang iniabot ng babae ang kamay niya. "Ginoong Moretti," sabi ni Clara, "ako si Clara Jensen. Ako ang namumuno sa training para sa Pacific Northwest Search and Rescue. Maaari ba akong pumasok?" Matapos ang pagpapakilala, umupo sina Clara at Carlo sa 2 upuan ng maliit na silid ng motel, habang sina Paulo at Laura ay naupo sa magkahiwalay na kama. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Clara. 3 taon na ang nakalipas, may isa kaming German Shepherd sa training program na ang pangalan ay Bravo, panimula niya. Isa siya sa pinakamagagaling naming kandidato pagdating sa pagdetect ng gas leaks at iba pang mapanganib na sangkap.
Hindi ka panipaniwala ang pang-amoy niya kahit sa pamantayan ng working dogs. Sandali siyang tumigil, pero sa huling bahagi ng kanyang certification, lumabag siya sa protocol. Imbes na magbigay ng signal at hintayin ang utos ng handler, hinila niya ng mag-isa ang test subject palabas ng mock danger zone. Hinaplos ni Laura ang kanyang leeg ng instinct. Gaya ng ginawa niya kay Chiara, sabi niya, bahagyang tumango si Clara. Tama, napakatalino ni Bravo, pero gumagawa siya ng sariling desisyon at sa linya ng trabaho namin, delikado yon. Kailangan naming makasiguro na susunod ang mga aso sa bawat utos. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Paulo, kahit may kutob na siya. Kailangan naming tanggalin siya sa programa. Paliwanag ni Clara, inilagay namin siya sa isang retiradong mag-asawa sa Salem. Sa una akala namin tugmang-tugma, pero makalipas ang 8 buwan, lumipat sila sa apartment na bawal ang malalaking aso at nauwi siya sa ampunan. Doon na kami nawalan ng bakas. Nagkatinginan sina Paulo at Laura, sakto ang timeline sa pagkakaampun nila kay Toby mula sa county shelter. Maari ba? Tanong ni Clara, sabay tapik sa hita upang tawagin si Toby. Tumingin muna si Toby kay Laura na tumango bilang pagsang-ayon. Maingat siyang lumapit kay Clara, sinuri siya nito ng mabuti. Pareho ang kulay niya at mukhang tugma ang edad. Bulong niya, sabay bahagyang tinaas ang labi ni Toby. Ayan na, isang maliit na bingot sa kaliwang pangil sa itaas. Sigurado na, siya si Bravo. Toby, mahinang sabi ni Laura. Toby na ang tawag namin sa kanya ngayon. Ngumiti si Clara, magiliw. Toby, kung ganon. Bahagyang yumuko siya. Ito ang gusto kong maunawaan ninyo. Ang aso nyo ay hindi lang basta alaga. Isa siyang specially trained detection dog, si Nanay, para makaamoy ng natural gas at iba pang chemical na hindi kayang madetect ng tao. Tiningnan niya si Paulo at Laura. Ang nangyari sa bahay niyo ay hindi basta swerte. Hindi lang nakaramdam si Toby ng panganib. Ginawa niya ang natutunan niya, na-detect niya ang gas leak bago pa ito mapansin ni Numan. Tahimik ang silid habang lumulubog ang katotohanan. Tinitigan ni Paulo si Toby ng may bagong pag-unawa. Hindi lang siya isang tapat na alagang aso. Isa siyang propesyonal na kahit itinapon ng iba, patuloy pa rin sa tungkulin. Nung paulit-ulit siyang bumababa sa basement, sabi ni Laura, mahina ang boses. Nung hindi siya mapakali at panay ang ungol, nag-aalerto siya, kumpirma ni Clara. Yan ang training nila. Hinahanap nila ang source ng gas at sinusubukang makuha ang atensyon ng handler. Kapag hindi umepekto, tinuturuan silang mag-escalate. At nang sumobra na ang delikado, ginawa ni Toby ang dahilan kung bakit natanggal siya sa programa, kumilos siya mag-isa at iniligtas ang anak ninyo. Parang lumapot ang hangin sa paligid ni Paulo. Hindi pala nagwawala si Toby. Hindi siya agresibo. Desperado siyang nagbabala gamit ang tanging paraan na alam niya kahit pa noon ay handa na si Paulo na ipamigay siya. May isa pa, dagdag ni Clara. Mula nang pumutok ang balita, sinusundan na ng team namin ang kwento ninyo. Gusto naming kilalanin si Toby sa ginawa niya at tumigil siya, saka tumingin kay Carlo na tumango bilang suporta. Gusto rin naming imbitahan siyang bumalik sa programa. Gusto niyong kunin siya? Mabilis na tanong ni Laura, agad iniunat ang kamay papunta kay Toby na nakahiga muli sa tabi ni Chiara. Hindi full-time, agad na paliwanag ni Clara. Iminumungkahi namin ang isang partnership. Pupunta si Toby sa amin para mag-training ilang araw kada buwan para magamit ang kakayahan niya tuwing may emergency. Sa natitirang panahon, mananatili siya rito sa inyo. Sagot namin ang lahat ng gastusin niya, pati na ang stipend. Magkakaroon siya ng layunin at tamang outlet para sa kakayahan niya. Habang ipinaliwanag ni Clara ang ayos ng kasunduan, napatingin si Paulo sa bintana. Isang news van ang pumarada sa parking lot ng motel. Nagsisimula ng mag-setup ang isang reporter at camera crew. Bumalik na naman sila, bulong niya habang itinuro ang bintana.
Hindi sila tumigil sa pagtawag. Sinundan ni Clara ang kanyang tingin bago muling bumaling kay Paulo at ang tono niya ay naging mas maingat. Ginoong Moretti, alam kong humaharap kayo sa posibleng kaso dahil sa nangyari sa gas line. Tahimik na tumango si Paulo at iniisip kong komplikado rin ang usapan sa insurance. Muli siyang tumango at halatang pasan-pasan ang bigat ng sitwasyon. Paano kung, mahinang sabi ni Clara, ilipat natin ang sentro ng kwento? Imbes na tutukan ang pagkakamaling na uwi sa pagsabog, bakit hindi natin ilahad ang kahalagahan ng training ni Toby at ng mga detection dog? Pwede nitong baguhin ang pananaw mula sa maling desisyon tungo sa pagbawi para sa iyo at para kay Toby. Tumingin si Paulo kay Laura, sinusubukang basahin ang reaksyon niya. Sa unang pagkakataon, mula nang bumagsak ang lahat, may nakita siyang bago sa mga mata nito, hindi lang pagod o panghihinayang, kundi isang bahagyang sinag ng pag-asa. Hindi na natin mababawi ang nangyari, dagdag ni Clara, pero maaari tayong maglabas ng kabutihan mula rito. At kung tutuusin, ang isang kwento ng pag-asa sa publiko ay maaaring makaapekto sa magiging desisyon ng prosecutor. Si Carlo, na tahimik lang kanina, ay yumuko ng kaunti. Nakausap ko na ang ilang tao sa building department ng county. Bukas silang pag-usapan ang alternative resolution gaya ng safety courses, community service o pagtuturo ng tamang paraan sa home repair imbes na mabigat na parusa. Makakatulong ang proposal na ito para itulak yon. Habang unti-unting sumisiksik sa isip ni Paulo ang mungkahi ni Clara, umiyak si Chiara ng mahina. Agad tumayo si Toby, lumapit sa kanya. Pinanood ni Paulo habang inaabot ng anak ang makapal na balahibo ng aso, ginamit ito para makatayo. Nakaukit sa alaala ni Paulo ang larawang iyon, ang anak niyang nakatayo, matatag at ligtas dahil sa asong minsan na niyang pinagdudahan. Nawalan na sila ng tahanan. Nakabimbin ang kanyang reputasyon at kinabukasan. Hindi tiyak ang pananalapi, pero buhay silang lahat. At si Toby, na muntik na niyang itaboy, ang siyang nakaamoy ng panganib at nagligtas sa kanila. Ano sa palagay mo? Tanong niya kay Laura, pero ang tanong ay mas malalim kaysa sa mungkahi ni Clara lang. Matagal siyang tiningnan ni Laura bago sumagot. Sa tingin ko, lahat tayo karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, mahinang sagot niya. Pati ikaw. Hindi pa iyon ganap na kapatawaran, hindi pa, pero totoo iyon. Isang simula, isang pagkakataong maghilom, magkasama. Tahimik na tumango si Paulo at tumingin kay Clara. Ikwento mo pa sa amin ang tungkol sa programa niyo at kung paano namin maipapakita sa iba kung ano talaga ang kaya ng mga aso gaya ni Toby. Habang sinisimulan ni Clara, ipaliwanag ang mga detalye, tahimik na bumalik si Toby sa tabi ni Chiara. Hindi pa tapos ang trabaho niya. Sa labas, naghihintay ang reporter. Hindi pa alam na ang istoryang nais niyang isalaysay ay nagiging mas malalim kaysa sa isang asong nagligtas ng sanggol. Eksaktong 1 linggo matapos ang pagsabog, mag-isang nakatayo si Paulo sa gitna ng mga nasunog na labi ng kanilang bahay. Nasa hangin pa rin ang amoy ng usok kahit may ulan ng dumaan. Nakapalibot ang dilaw na police tape sa paligid ng bahay, kumakampay sa hangin gaya ng lumang watawat. Tapos na ang pagsusuri ng insurance team at hindi na ikinagulat ang resulta. Sasaklawin lang ng policy nila ang maliit na bahagi ng pinsala. Kulang pa para linisin ang nasira, lalo na para magpatayo muli. Maayos pero mariing paliwanag ng adjuster. Dahil inalter ang gas line ng walang permit, paliwanag nito, hindi kasama sa saklaw ang structural damage. Babalikan lang namin kayo para sa replacement value ng mga gamit, pero ang iba hindi covered. Maingat na lumakad si Paulo sa mga natira sa dating sala. Ang sofa na madalas nilang upuan ni Laura tuwing gabi, ngayon ay tumpok na lang ng itim na springs at sunog na tela. Ang TV na pinanood nila noong unang Pasko ni Chiara ay tunaw na, isang baluktot na plastik at kawad. Sa ibabaw ng fireplace, ang framed na wedding photo na roon sa loob ng maraming taon, wala na.
Parang ang 15 taon ng pinagsamahan nila ni Laura ay naabo na rin kasabay ng lahat ng nawala. Sa sulok kung saan dating nakalagay ang playpen ni Chiara, napansin ni Paulo ang isang natunaw na plastic ring galing sa kanyang stocking toy noong 9 na buwang gulang pa lang siya. Yumuko siya at pinulot ito. Maingat na pinupunasan ang uling gamit ang hinlalaki. Ang maliit na laruan na iyon, kalahating tunaw, ay isa sa iilang pisikal na alaala ng buhay na dati nilang alam. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Laura. Meeting with the prosecutor in 1 hour. Don't be late. Dahil sa tulong ni Carlo Ferri at sa pahayag ni Marshal Neri, pumayag ang county prosecutor na makipagkita sa kanila. Ngayong araw, malalaman ni Paulo kung sasampahan siya ng kaso dahil sa mga desisyong sumira sa kanilang tahanan. Ipinasok niya ang laruan sa bulsa at tumingin ng huling beses sa natirang guho. Pagkatapos, itinuwid niya ang balikat at tumungo sa kanyang truck. Ano man ang kaharapin niya, haharapin niya ito. Nakatayo ang county courthouse sa gitna ng pinewood na parang isang monumento. Gawa sa lumang pulang ladrilyo, ang mga hagdang bato sa harapan ay kinis na ng dekada ng mga yapak. Mga taong naghahanap ng hustisya o naghahanda sa hatol. Naghihintay si Laura sa labas, yakap si Chiara sa isang baby carrier sa kanyang dibdib. Naiwan si Toby sa bahay ni Carlo, hindi pinapayagan ng mga aso sa loob ng hukuman kahit na bayani pa. Gaano kasama? Tanong ni Laura, tumango sa direksyon ng nasunog nilang bahay. Masama, tapat na sagot ni Paulo. Walang natira. Tumango si Laura, walang ipinapakitang emosyon sa mukha. Mula nang sumabog ang bahay, panay ang katahimikan niya, nakatuon sa pag-aalaga kay Chiara, sa pakikipag-ugnayan sa mga relief agency at sa pagsasaayos ng insurance. Laging kalmado, laging kontrolado. Wala na ang galit sa mukha ni Laura, pero ang pumalit ay mas malamig. Pagsuko, magkasabay silang pumasok sa courthouse, pero may nabago na sa pagitan nila. Magkatabi, ngunit may distansya. Matatagpuan sa 2 palapag ang opisina ng prosecutor, isang lugar ng mahihinang tinig at seryosong mga mukha. Ang mga dingding ay balot ng pinakintab na kahoy na lalong nagpapabigat sa paligid. Sa loob ng maliit na conference room, sinalubong sila ni Assistant District Attorney Valentina Sanchez. Maingat niyang inayos ang mga dokumento, walang bakas ng emosyon sa mukha. Mr. and Mrs. Moretti, panimula niya, pormal ang tono. Sinuri ko na ang findings ng fire marshal, ang ulat ng inspector at mga pahayag ng mga saksi. Tumingin siya kay Paulo. Hindi pinagtatalunan ang mga katotohanan. Ikaw, Ginoong Moretti, ay nagkabit ng gas line ng walang lisensya o permit. Direktang naging sanhi iyon ng pagsabog at pagkasira ng inyong tahanan. Dahan-dahang tumango si Paulo, tinatanggap ang kasalanan ng walang pagtutol. Ayon sa batas ng Oregon, ito ay maituturing na reckless endangerment, maaaring criminal negligence, pati na rin paglabag sa ilang building code ng estado. Tinapik niya ang isang folder sa harap niya. Sa normal na kalagayan, itutuloy namin ito sa formal na kasong kriminal. Sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Laura ang kamay ni Paulo at pinisil ito ng mariin. Kahit ngayon, sa kabila ng lahat, naroon pa rin siya, at ang simpleng haplos na iyon halos ikabiyak ng loob ni Paulo. Ngunit pagpapatuloy ni Sanchez, nakatanggap ako ng mga liham at tawag mula sa inyong komunidad. Binanggit ng fire marshal ang inyong buong kooperasyon. Mataas din ang sinabi ng inyong employer tungkol sa inyong record sa kaligtasan bilang foreman. Saglit siyang tumigil. At kung magiging tapat ang kwento ng pagligtas ng aso ninyong si Toby ay nakakuha ng malaking atensyon sa publiko. Isinara niya ang folder at tumingin ng direkta kay Paulo. Handa akong mag-alok ng deferred prosecution agreement. Napakurap si Paulo. Walang kasong kriminal, paglilinaw ni Sanchez, kung papayag kang tapusin ang 200 oras ng community service, partikular sa pagtuturo ng home safety at repair.
Kailangan mo ring sumunod ng buo sa lahat ng permit at inspection sa hinaharap at magbayad ng $5,000 na civil fine sa building department. Huminga ng malalim si Paulo, nanginginig. Kung gawin ko ang lahat, hindi ito makakaapekto sa record ko? Tumango si Ms. Sanchez, bahagyang lumambot ang boses. Ginoong Moretti, nawalan ka na ng tahanan at muntik nang mawalan ng higit pa. Ang hustisya ay hindi lang para magparusa, kundi para magturo at magtama. Sa palagay ko, natutunan mo na ang leksyong hindi kayang ituro ng anumang sentensya. Paglabas nila ng courthouse, dama ni Paulo ang pag-angat ng bigat ng pangambang makasuhan. Responsable pa rin siya, pero naiwasan ang pinakamalalang posibleng kahinatnan. Tumalikod siya kay Laura, puno ng pasasalamat, pero bago siya makapagsalita, nakita niya ang luha sa mga mata nito. "Laura?" mahinang tanong niya habang inaabot ang kanyang kamay. Umatras si Laura, ang mga matay mabilis na sinusuyod ang pampublikong plaza. "Hindi dito," mahina niyang bulong. Tahimik ang biyahe pabalik sa pansamantala nilang tinutuluyan. Walang init o pagkakakilanlan ang lugar, karaniwang muebles, kupas na mga painting sa dingding. Malayo ito sa dating tahanan nilang puno ng alaala at kasaysayan. Pagkapasok, inihiga ni Laura si Chiara sa kanyang portable crib, saka hinarap si Paulo. "Tumawag ang nanay ko kanina," sabi niya. "Inalok niya tayong tumuloy sa bahay nila sa Seattle habang iniisip natin kung anong susunod na hakbang." Nanlamig ang dibdib ni Paulo. "Seattle, 4 na oras ang layo. Paano ang trabaho mo? Paano ang muling pagbangon?" "Binigyan ako ng compassionate leave hanggang matapos ang semestre," sagot ni Laura, pinipigilan ng luha. "At tungkol sa muling pagbangon, Paulo, hindi na natin kaya. Kahit kalahati, hindi kayang takpan ng insurance. Tapos may multa pa tayo. Hahanap tayo ng paraan," iginiit ni Paulo. "Nag-aalok ang kumpanya ko ng loan. May stipend si Toby," sabi ni Clara. "Malalampasan natin to." Umiling si Laura, unti-unting nawawasak ang kanyang panatag. "Hindi ko na kaya," nanginginig ang boses niya. "Hindi ko kayang tumira sa isang bahay na kalahating buo, puno ng alaala ng mga nawala. Hindi ko kayang kabahan tuwing may naaamoy akong gas o may naririnig sa gabi. Hindi ko kayang mabuhay sa takot na baka may iba ka pang ginawang shortcut, mga panganib na hindi ko alam." Parang suntok sa dibdib ang mga salitang iyon. "Laura, isa lang yon, isang malaking pagkakamali, oo, pero hindi ko uulitin ang ilagay kayo sa panganib." "Pero ginawa mo na," sagot niya. Taglay ang sakit sa boses. "Kinabit mo yung water heater kahit alam mong delikado. Hindi mo man lang ako kinausap. At noong sinusubukan na tayong babalaan ni Toby, handa ka na siyang ipaampon." Umupo siya sa gilid ng kama, bagsak ang balikat. "Mahal pa rin kita, Paulo. Hindi nagbago yon. Pero hindi ko na mapagkatiwalaan ang mga desisyon mo ngayon. Kailangan ko ng panahon para alamin kung kaya ko pa ulit." Nanatiling hindi gumagalaw si Paulo, binabalot ng bigat ng lahat. Hindi lang bahay o gamit ang nawala sa kanya, pati ang pamilya na siyang pinakamahalaga. "Paano si Toby?" mahina niyang tanong. "Sasama siya sa amin," sagot ni Laura, matatag ang tinig. "Kailangan siya ni Chiara. Sa totoo lang, tayong lahat." "Paano naman ako?" halos pabulong na usal ni Paulo, pilit pinipigil ang sarili. "Gusto mong maiwan ako rito?" tanong niya, "habang ang buong pamilya ko ay lilipat ng 4 na oras ang layo?" Pinunasan ni Laura ang luha sa kanyang mga mata, pilit pinanatiling buo ang sarili. "Sa ngayon, mahinang sagot niya. "Sa tingin ko, yun ang pinakamainam. May trabaho ka pa, kailangan mong tapusin ang community service mo, at kailangan ko ng espasyo." Saglit siyang tumigil. "Paulo, kailangan ko ng panahon para mag-isip, panahon para huminga, panahon para alamin kung anong itsura ng kinabukasan natin." Mula sa crib, nagsimulang umiyak si Chiara, tila ramdam ang bigat ng damdamin sa paligid. Maingat siyang binuhat ni Laura at niyakap ng mahigpit. Agad siyang pinatahimik.
Ang tagpong iyon, si Laura na karga si Chiara, ay tila suntok sa puso ni Paulo. Ang simpleng sandaling iyon ay ngayon tila marupok na bagay na baka masaksihan na lang niya mula sa malayo. Kailan kayo aalis? Tanong niya, takot marinig ang sagot. Bibiyahe ang nanay ko bukas, sagot ni Laura. Alis kami sa Makalawa. 2 araw. 2 araw na lang bago mawala sa piling niya sina Laura, Chiara at Toby. Maiiwan siyang mag-isa sa malamig na silid ng hotel na papalibutan ng katahimikan at pagkawala. Alam kong malaki ang pagkakamali ko, sabi ni Paulo, halos maiyak. Pero pakiusap, huwag mong ilayo si Chiara sa akin. Huwag mong buwagin ang pamilya natin. Tiningnan siya ni Laura, puno ng pag-ibig, sakit at matinding pagod ang tingin. Hindi ito parusa, Paulo, malumanay niyang sagot. Ito'y para protektahan si Chiara, para protektahan ang sarili ko. Baka pati ikaw rin. Kailangan nating lahat ng espasyo para maghilom, para matuklasan kung sino na tayo ngayon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Habang unti-unting lumulubog sa katotohanan ang kanilang pansamantalang paghihiwalay, naramdaman ni Paulo ang mas malalim na dalamhati kaysa noong nakatayo siya sa abo ng kanilang bahay. Maaaring muling buuin ang isang tahanan sa pamamagitan ng oras at pera. Pero ang tiwala, lalo na ang tiwalang nag-uugnay sa mag-asawa, kapag nasira, maaaring hindi na muling bumalik sa dati. 3 linggo matapos umalis sina Laura, Chiara at Toby papuntang Seattle, nakaupo si Paulo sa huling hanay ng Pinewood Community Center. Nasa entablado si Clara Jensen, nagsasalita sa harap ng maraming tao. Isang slideshow ang tumatakbo sa likuran niya, mga search and rescue dog na tumatalon sa mga guho, lumulusong sa baha at nagtatrabaho sa mga lugar ng sakuna. Isang larawan ang nagpapakita kay Toby habang nagtitraining, alerto at nakatutok, tinutunton ang mga kemikal sa isang drill. Ang mga aso tulad ni Toby, tinawag namin siyang Bravo sa aming programa, ay kayang makaamoy ng mga sangkap kahit pa ito'y nasa konsentrasyong 1 sa bawat 1 bilyon, paliwanag ni Clara sa mga tagapakinig na tahimik na nakikinig. Parang hanapin ang isang patak ng likido sa isang Olympic-sized na swimming pool. Si Carlo Ferry ang nakaisip ng community event. Bahagi ito ng kailangang volunteer hours ni Paulo. Pero pumunta rin sana siya kahit hindi. Kahit anong sulyap sa mundo ni Toby, kahit anong koneksyon pabalik sa kanyang pamilya ay mahalaga para sa kanya. Ang hindi alam ng karamihan, patuloy ni Clara, ay walang amoy ang natural gas. Ang naamoy natin ay isang additive, merkaptan, na idinadagdag para tayo'y mabigyan ng babala. Pero ang maliliit na tagas, lalo na sa masisikip na lugar, ay maaaring hindi mapansin ng tao. Mula sa kanyang upuan, pinanood ni Paulo ang mga kapitbahay niyang nakayuko, nagsusulat ng mga tala. Mga taong kilala niya, mga magulang mula sa paaralan ni Laura, mga katrabaho sa construction site, pati ang barista sa paborito niyang coffee shop tuwing umaga. Lahat sila naroon, patuloy ang mga buhay habang ang sa kanya ay gumuho. Sa kaso ng pamilyang Moretti, sabi ni Clara, tumingin kay Paulo at bahagyang tumango. Napansin ni Toby ang panganib bago pa ito maging delikado. Ang kanyang paglalakad-lakad, pag-ungol at pagtatangkang akayin ang kanyang pamilya papunta sa pinanggagalingan ng tagas ay hindi basta-basta. Iyon ay bahagi ng kanyang training. At noong hindi napansin ng mga palatandaang iyon, ginawa niya ang huling hakbang sa kanyang training, ilayo ang pinaka-vulnerable sa kapahamakan. Nagbulungan ng mga tao bilang tanda ng paggalang. Ilan ay tumingin kay Paulo, mga mukhang puno ng simpatiya, pero dama rin niya ang bigat ng awa sa kanilang mga mata. Pagtapos ng event, lumapit si Carlo at inilagay ang isang kamay sa balikat niya. Maganda ang turnout, sabi nito. Mukhang kalahati ng Pinewood ay nandito. Ganon nga, sagot ni Paulo habang pinapanood ang mga taong lumalapit kay Clara. Nagtatanong tungkol sa mga aso, sa kaligtasan sa gas,
at kung paano maprotektahan ang kanilang mga tahanan. Tumawag ba si Laura ngayon? Maingat na tanong ni Carlo. Umiling si Paulo. Bihira na ang kanilang komunikasyon, mga maikling text tungkol sa mga kailangan lang, paminsang video call para makita si Chiara, pero hirap pa rin silang magtagpo sa emosyonal na antas. Nanatiling magalang si Laura, pero malayo pa rin. Pinoproseso pa rin ang sarili niyang unos ng damdamin at iniisip. Bigyan mo pa ng panahon, sabi ni Carlo, tila ramdam ang lungkot ni Paulo. 3 linggo ay hindi sapat para ayusin ang ganitong sitwasyon, para sa kanya at para sa iyo rin. Sandaling tumigil si Carlo saka nagsabi, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa iyo. Tumingin si Paulo, interesado. Naamoy ko yon, amin ni Carlo, bumaba ang boses. Noong gabing iyon, tahimik na dagdag ni Carlo, nung dumaan ako para isauli ang drill mo, naamoy ko ang isang mahinang amoy sa may entrada ninyo. Akala ko galing sa bagong appliances, baka natirang singaw mula sa plumbing. Dapat sinabi ko, dapat mas marami akong tinanong. Nagulat si Paulo sa pag-amin. Si Carlo Ferry, isang veteranong bumbero, ang taong naging gabay sa gitna ng bangungot, ay naamoy din ang parehong amoy na hindi napansin ni Paulo, at kahit siya, binaliwala rin ito. Hindi mo naman malalaman, sagot ni Paulo, at sa kanyang ikinagulat, siya pa ang nagpakalma sa taong sumalo sa kanyang pamilya. Pero ni ikaw rin, hindi dapat sisihin, mariing tugon ni Carlo. Oo, mali ang pagkakabit, pero ang makapansin ng gas leak, kahit mga eksperto, minsan hindi rin agad nakikita, hindi palaging halata ang mga senyales. Hindi kailanman pinaghiwalay ni Paulo ang dalawang bagay. Para sa kanya, iisang sunod-sunod na kabiguan ng lahat, pero binuksan ng mga salita ni Carlo ang ibang pananaw. Oo, nagkamali ang installer. Pero ang hindi mapansin ang tagas, isa lang iyong pagiging tao. Habang unti-unting kumukonti ang mga tao, lumapit si Clara, halatang masigla pa mula sa matagumpay na forum. Paulo, may saglit ka ba? Tanong niya. May gusto akong ipakita sa iyo. Nagpunta sila sa isang tahimik na bahagi ng community center kung saan binuksan ni Clara ang isang folder na puno ng dokumento at litrato. Ito ang original training files ni Toby, paliwanag niya. Makikita mo rito ang mga evaluation report niya at ang notes mula sa certification trial kung saan siya inalis sa programa. Binuklat ni Paulo ang mga pahina, lumalalim ang interes. Inilarawan ng mga tala ang isang asong may pambihirang kakayahan, matalas ang instincts, hindi tumitigil sa trabaho, pero may ugaling lumilihis sa protocol kapag nakaramdam ng agarang panganib. Isang bahagi ng ulat ang tumawag ng pansin ni Paulo. Ang subject ay madalas magpakita ng di kailangang pisikal na kontak sa mga tao sa panahon ng chemical alert. Sinusubukang itama kapag sinabihan pero bumabalik sa gawi sa ilalim ng stress o pagka-distract. Sinusubukan niyang ilayo ng pisikal ang mga tao, sabi ni Clara. Napansin kung saan nakatingin si Paulo. Ganon ang ginawa niya kay Chiara. Noon, inakala naming depekto iyon. Pero baka insight pala iyon na hindi namin naunawaan nung panahon na iyon. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Palagi akong nakikipag-ugnayan kay Laura tungkol sa mga session ni Toby mula nang bumalik siya sa programa. Napakahusay niya. Parang mas lalong lumalim ang koneksyon niya sa pamilya mo, lalo na kay Chiara, isang bagay na hindi namin kayang ituro sa training. Sa pagkarinig ng pangalan ni Laura, muling sumakit ang dibdib ni Paulo. Kumusta sila? Tanong niya, pilit pinipigilang lumabas ang pananabik sa boses. Tinitigan siya ni Clara ng may lambing. Ayos naman sila, ang bilis lumaki ni Chiara gaya ng mga bata. Hindi siya iniiwan ni Toby. At si Laura, sandali siyang tumigil, maingat sa pagpili ng mga salita. Pinag-uusapan ka pa rin niya, Paulo, tungkol sa inyo, sa pamilya. Hindi pa niya isinasara ang pintong yon. Sinusubukan lang niyang alamin kung ano ang tamang susunod na hakbang. May kung anong gumalaw sa loob ni Paulo, isang pag-asa, mahina
pero totoo. Tinitingnan ko na ang mga lugar malapit sa Seattle, amin niya. May opisina at mga proyekto ang kumpanya ko ron, posibleng malipat. Nasabi mo na ba sa kanya yon? Umiling si Paulo. Ayaw kong madama niyang pinipilit ko siya. Humiling siya ng espasyo at sinusubukan kong ibigay yon. Gumiti si Clara ng bahagya. Hindi palaging nangangahulugan ng layo ang espasyo. Minsan, panahon lang talaga para maghilom. Pero baka hinihintay ka rin niyang ipakita kung ano ang gusto mo, kung ano ang handa mong gawin para muling buuin ang relasyon ninyo. Tumimo ang mga salita ni Clara sa isipan ni Paulo kahit tapos na ang event. Kinagabihan, habang mag-isa siya sa kanyang kwarto sa hotel, nakatitig siya sa kanyang telepono, iniisip ang sinabi ni Clara. Pagkatapos ng ilang beses na pag-urong-sulong, nagsimulang siyang mag-type. Miss ko na kayong lahat araw-araw. Iniisip ko ang kinabukasan natin, hindi lang kung saan tayo titira, kundi kung paano natin muling mabubuo ang tiwala. Gusto kitang makausap kapag handa ka na. Walang pressure. Gusto ko lang ipaalam na andito pa rin ako, sinusubukang magbago at umaasang makakabalik tayo sa isa't isa. Pinindot niya agad ang send bago siya matigilan sa pagdududa. Hindi siya umasa ng agarang sagot. Pero wala pang isang minuto, umilaw ang telepono niya. Miss ka ni Toby, pati si Chiara, mag-usap tayo. Tawagan mo ako bukas. Tinitigan ni Paulo ang mensahe, malakas ang tibok ng puso. Hindi lang ito pag-asa, ito'y isang sinag ng paniniwala, isang dahilan para maniwala. Kinabukasan ng gabi, nag-usap sila sa telepono ng 3 oras. Sa unang pagkakataon, mula nang magkapira-piraso ang lahat, nag-usap sila ng buong katapatan tungkol sa mga takot nila, sa mga pinagsisisihan nila, at sa mga bagay na mahigpit pa rin nilang hinahawakan. Ikinuwento ni Laura kung gaano kahirap para sa kanya tanggapin ang pagbabagong nakita niya kay Paulo. Ang lalaking pinakasalan niya ay palaging maaasahan, maingat, taong pinagkakatiwalaan niya. Paulit-ulit kong sinusubukang intindihin, sabi niya. Sa trabaho, palagi kang eksakto, sumusunod sa patakaran. Dahan-dahang tumango si Paulo. Yun din ang dahilan kung bakit ang hirap kong patawarin ang sarili ko, amin niya. Dapat alam ko na. Pero kahit paano, napaniwala ko ang sarili ko na hindi kailangan sundin ang mga pamantayang ginagamit ko sa trabaho pagdating sa bahay, na parang exempted ako sa sarili kong mga panuntunan. Nanginginig ang boses ni Laura sa tanong na ilang linggo na siyang binabagabag. Pero bakit mo kinuha ang risk na yon? Ilang ulit na rin tinanong ni Paulo ang sarili niyon mula nang sumabog ang gas at nang sa wakas ay nahanap niya ang sagot, malinaw man ito o hindi, alam niyang totoo. Pride, mahina niyang sabi, at takot. Gusto kong maniwala na kaya kong gawin lahat. Ako ang magtataguyod, magpoprotekta, mag-aayos. Pero natatakot din ako na baka hindi ko na ibibigay ang lahat ng kailangan ninyo ni Chiara, na baka binibigo ko kayo. Ngayon, ang katahimikan ay hindi puno ng tensyon, kundi ng pagninilay. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sabi ni Laura, hindi ko kailanman inasahang maging perpekto ka. Ang kailangan ko lang maging totoo ka sa akin tungkol sa pera, sa mga limitasyon mo, sa mga ginagawa mo sa bahay. Mas banayad na ngayon ang boses ni Paulo. Naiintindihan ko na at sinusubukan kong gawing aral ito, hindi lang tungkol sa kaligtasan, kundi kung ano talaga ang ibig sabihin ng pangangalaga sa pamilya natin. Dahan-dahan nilang pinag-usapan ang kinabukasan, walang matibay na plano, pero maingat nilang sinisimulan saan maaaring tumira, paano muling bumuo, at ano ang kailangan ng bawat isa para maghilom. Wala pang desisyong tiyak. Pero kahit ang pag-i-imagine ng buhay na magkasama ay parang paglalagay ng unang batong pundasyon sa bago nilang tahanan. Bandang dulo ng tawag, binanggit ni Laura, pinadala sa akin ni Carlo ang clip ng pagsasalita mo sa community event. Sabi niya, mahusay ka raw sa mga safety sessions. Ginagawa ko ang makakaya ko, sagot ni Paulo. Nakakatulong din ang gawing aral
ang naranasan natin para hindi na maranasan ng ibang pamilya. Yan ang lalaking pinakasalan ko, sabi ni Laura ng marahan. Bago magpaalam, inikot ni Laura ang kamera ng telepono para ipakita kina Toby at Chiara. Nakatabi ang German Shepherd sa crib ni Chiara, alerto kahit madilim na ang paligid. Gabi-gabi pa rin siyang nagbabantay, sabi ni Laura, may halong lambing sa boses. Parang nasa duty pa rin siya. Ganon nga, sagot ni Paolo, halos mapigil ng emosyon ang boses niya. At palagi siyang ganon. Pagkatapos ng tawag, may nagbago sa loob ni Paolo. Isang malalim at personal na pagbabago na nagsimula pa nung sumabog ang bahay. Pero ngayon lang naging ganap na malinaw. Alam niyang hindi magiging madali ang daan sa hinaharap, pero sa unang pagkakataon, mula noong trahedya, nakita niya ang direksyon patungo sa pagbangon. 6 na buwan matapos ang sunog, isang maliit na grupo ang nagtipon sa bakanting lote kung saan dating nakatayo ang bahay ng pamilya Moretti. Nilinis na ang mga guho, may bagong pundasyon na at ang mga kahoy na balangkas ng bagong bahay ay matatag na nakatayo sa ilalim ng langit ng tagsibol. Hindi ito kasing laki ng dati, pero bawat detalye ay piniling maigi. Itinayo para sa kaligtasan, hindi para sa ganda. Nakatayo si Paolo sa tabi ni Stefano Lin, ang building inspector, habang tinatapos nila ang huling pagsusuri sa electrical wiring. Hindi tulad ng dati kung saan tinitingnan lang niya ang inspeksyon bilang isa pang trabahong kailangang tapusin agad. Ngayon ay tinatanggap niya ang bawat hakbang. Bawat isa ay kumpirmasyon na ligtas ang bagong tahanan nila. Nilagdaan ni Stefano ang mga papel at ngumiti. Ang galing ng electrician mo, pwede nyo nang isara ang mga pader. Nagpasalamat si Paolo at tumingin sa balangkas ng bahay. Hindi lang ito basta bagong gusali. Isa itong pangalawang pagkakataon para sa kanyang pamilya, sa kanilang pagsasama at para sa sarili niya. Sa kabilang bahagi ng bakuran, binabantayan ni Laura si Chiara habang ito'y naglalakad sa malambot na damuhan. Kakaisang taon pa lang si Chiara at sa kabila ng lahat, masigla siya. Natutong maglakad sa bahay ng lola niya sa Seattle. Ipinagdiwang ang kaarawan sa pansamantalang apartment at ngayon iniikot ang lugar na magiging bago niyang tahanan. Palakad-lakad si Toby sa paligid ng construction site, alerto sa kapaligiran. Paminsan-minsan, bumabalik siya sa tabi ni Chiara para tiyaking ligtas ito bago magpatuloy sa kanyang pag-iikot. Suot niya ang vest na may nakasulat, Search and Rescue K9 in Training, simbolo ng kanyang papel bilang tagapagbantay at asong may tungkulin. Hindi naging madali ang daan patungo sa sandaling ito. Matapos ang 2 buwan sa Seattle, pumayag si Laura na magsimula muli, hindi sa Pinewood kung saan maraming alaala ng sakit, kundi sa Riverdale, isang kalapit na bayan na tila tunay na bagong simula. Sapat ang layo upang makapaghilom, pero malapit pa rin para magpatuloy si Paolo sa community work. Sumali si Paolo sa isang construction firm na nakatutok sa eco-friendly na disenyo, tinanggap ang mas mababang sweldo kapalit ng bagong kaalaman tungkol sa ligtas at makabagong pagbuo ng bahay. Pinahahalagahan ng kanyang boss ang personal na kwento niya at ginagamit ito upang turuan ang mga bagong empleyado kung bakit kailangang seryosohin ang bawat detalye. Tinanggap naman ni Laura ang isang teaching job sa Riverdale Elementary na magsisimula sa Taglagas. Habang hinihintay iyon, inaalagaan niya si Chiara at katuwang ni Paolo sa pagdidisenyo ng kanilang bagong bahay. Isang sama-samang gawain na unti-unting bumubuo muli ng tiwalang nasira noon. Ngayon, lumapit si Carlo Ferry, sinusuri ang lugar gamit ang sanay na mga mata. Ang dating fire chief ay naging mentor at kaibigan, madalas bumibiyahe mula sa Pinewood upang tingnan ang progreso. Mukhang matibay ang mga truces, puna ni Carlo, palingalinga. At may sprinkler system na agad, mukhang walang shortcut ngayon.
Ni isa, kumpirmang sagot ni Paulo, may backup ang bawat sistema, propesyonal ang lahat ng koneksyon at doble ang pagsusuri sa bawat detalye. Baka ito na ang pinakaligtas na bahay sa buong county. Tumango si Carlo nang may pag-apruba. Ang mas mahalaga, ginagawa niyo ito nang magkasama. Sabi niya, tumingin kay Laura. Hindi lang yung mismong bahay, kundi ang pagiging tunay na magkakampi. Yon ang pinakamalaking pagbabago, hindi ang bagong lokasyon o disenyo, kundi ang pagbabalik ng pagiging magkatuwang nina Paulo at Laura. Bawat desisyon ay pinag-uusapan. Bukas sila tungkol sa budget, sa mga alalahanin at handang harapin ang bawat hamon ng magkasama. Ang simula ng pagpaplano para sa bahay ay naging tulay upang muling buuin ang tiwala sa pagsasama nila. Ang pagiging tapat at pagtutulungan ay naging ugali na tumulong upang ayusin ang halos nagiba nilang relasyon. Dumating si Clara Jensen, may hawak na malaking gift bag. Mula nang bumalik si Toby sa search and rescue program, madalas na siyang bumibisita, sinusubaybayan ang progreso ni Toby at humahanga sa kung gaano ito kalapit kay Chiara. "Pasensya na't nahuli ako," tawag niya habang papalapit. Umabot ang training. Nandoon kasi ang kapatid ni Toby. Nakakatuwang makita kung gaano sila magkapareho sa trabaho. Niyakap siya ni Laura at agad namang nagliwanag ang mukha ni Chiara sa pagkakita sa gift bag. Tumakbo si Toby papunta kay Clara. Masayang tinanggap ang pagkamot sa likod ng tainga bago agad bumalik sa tabi ni Chiara habang ito'y natitisod sa paglakad. Parang naging bituin na siya sa programa, natatawang sabi ni Clara. Kailangan pa naming gumawa ng bagong training model para sa kanya. Yung hands-on technique niya, tinuturo na ngayon. Perpekto pala ito para sa mga taong hirap sumunod sa verbal instruction. Napatawa si Paulo. So yung ugaling, naging dahilan ng pagtanggal niya noon. Ngayon ay naging standard? Eksakto, ngumiting sagot ni Clara. Tinawag namin itong Moretti Protocol. Sa totoo lang, parang tama lang talaga. Nagtipon silang lahat para sa simpleng picnic sa damuhan sa tabi ng hindi pa tapos na bahay. Habang nakaupo si Paulo roon, bigla siyang nilukob ng matinding emosyon, isang damdaming puro at buo. Pasasalamat, 6 na buwan lang ang nakalipas, nakatayo siya sa abo ng dating tahanan. Hindi alam kung ano pa ang naghihintay. Hindi sigurado kung kaya pang buuin muli ang kanyang pamilya. Pero ngayon, narito sila, hindi pa ganap na magaling, hindi pa lubusang buo, pero tiyak na nasa tamang landas. Anong iniisip mo? Malumanay na tanong ni Laura habang umupo siya sa tabi ni Paulo sa kumot. Tumingin si Paulo sa kanya, kita sa mga mata niya ang babae na minsan niyang pinangakuan ng buong buhay at ang mas matatag, mas matibay na bersyon nito na lumitaw pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Kung gaano nakalayo ang narating natin, mahina niyang sagot. At kung gaano tayo kaunti na lang noon sa tuluyang mawalan ng lahat. Tumango si Laura at tumingin kay Chiara na sinusubukang abutan si Toby ng bahagi ng kanyang sandwich. Matiyaga itong tinanggap ng aso, hindi inaalis ang tingin sa bata. Madalas ko pa ring naiisip ang gabing yon, amin ni Laura. Ang daming bagay ang kailangang mangyari ng eksakto para lang tayo makaligtas. Kung wala si Toby, kung hindi niya alam ang gagawin, kung hindi siya agad kumilos, kung hindi mo ipinilit na ampunin natin siya, mahina namang dagdag ni Paulo. Ngumiti si Laura sa alaala. May kung ano talaga sa kanya noon, hindi ko maipaliwanag pero ngayon parang kapalaran. O kung ano man ang tawag mo sa mga sandaling tila kusang umaayon ng buhay, sabi ni Carlo, muling sumali sa pag-uusap. Habang lumalalim ang hapon, ilang kapitbahay mula sa Riverdale ang dumaan para bumati, interesado sa bagong pamilyang lumilipat at sa asong bayani na nabalita sa lokal na TV. Sa bawat bisita, ibinabahagi ni Paulo ang kanilang kwento at sa bawat pagkakataon, unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya habang ikinukwento ang mga pagkukulang niya at ang mga aral na natutunan.
Hindi lang bahay ang nawala sa amin dahil sa pagsabog, sabi niya sa isang batang mag-asawang nagpaplanong magpatayo ng bahay. Nabasag din yung ilusyon ko na kaya kong pamahalaan ang lahat mag-isa na hindi ko kailangan ng tulong o payo ng eksperto. Kailangan ko munang halos mawala ang lahat para maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Habang lumulubog ang araw at humahaba ang mga anino sa bagong bahay, unti-unting naging antukin si Chiara. Inihiga siya ni Laura sa kumot at agad namang bumalik si Toby sa tabi niya. Alerto pa rin kahit tahimik ang paligid at may mga kaibigang malapit lang. Alam mo, mahinang sabi ni Clara habang pinagmamasdan sila, sa lahat ng taon ko sa serbisyo kasama ang mga asong sinanay, wala pa akong nakita na koneksyon na katulad ng sa kanila. Mas malalim pa sa training, higit pa sa instinct, para bang tunay nilang nauunawaan ang isa't isa. Tumango si Paolo, naalala ang gabing iniligtas ni Toby si Chiara. Isang desisyong walang tao ang nakaisip gawin sa oras. Sa tingin ko nga ganon, sagot niya. Pareho silang inosente, pareho silang umaasa sa atin para sa proteksyon. At nung pumalya kami si Toby hindi nagdalawang isip. Mahinang sabi ni Laura, pinaalala niya sa akin na ang pagbibigay ng seguridad sa isang tao ay hindi tungkol sa pagkontrol, kundi sa pagiging naroroon sa tunay na pagbibigay pansin sa kung ano ang mahalaga. Habang dumarating ang gabi at nagsialis na ang mga kaibigan, nanatili sina Paolo at Laura. Ayaw pang iwan ang lugar na unti-unting nagiging tahanan nila. Payapang natutulog si Chiara sa tabi, ang hininga niya ay banayad at tuloy-tuloy, balot ng tiwala. Nasa tabi pa rin niya si Toby, alerto tulad ng lagi, hindi bumibitaw sa pagbabantay. Siguro kailangan na nating umalis, sabi ni Laura sa wakas. Magdidilim na rin. Tumango si Paolo pero hindi gumalaw. Nakatitig pa rin siya sa bahay na unti-unting nabubuo sa harap nila. Sa tingin mo ba, mararamdaman pa talaga nating ligtas ulit? Tanong niya. Isang katanungang hindi pa nila nasasabi ng malakas, pero palaging naroroon sa likod ng mga huli nilang pag-uusap. Nag-isip sandali si Laura. Tumitig siya kay Chiara, saka sa balangkas ng bahay, tapos kay Toby na alerto pa rin sa kabila ng pagdaan ng oras. Noon, iniisip kong ang kaligtasan ay nangangahulugan na wala nang masamang mangyayari, mahina niyang sabi. Pero ngayon, sa palagay ko, mas tungkol ito sa pagiging handa, sa pagiging mulat, at sa pananatiling konektado. At kung ganun ang batayan, mas ligtas na tayo ngayon kaysa dati. Dahan-dahan nilang tiniklop ang mga gamit at habang paalis na sila, muling tumingin si Paolo sa bahay na kanilang itinatayo. Mas maliit ito kaysa dati pero mas inalagaan, bawat bahagi ay may layunin at lalim ng pag-unawa. Hindi pa man tapos ang estruktura, matibay na ang pundasyon nito, pisikal at emosyonal. Tumayo si Toby, nagunat at pumuwesto sa tabi ng carrier ni Chiara, handang muling sumama sa kanila. Hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Palagi at matatag ito, isang tahimik na panatang poprotektahan ang pinakamahalaga. Tara na kaibigan, mahina't may ngiting sabi ni Paolo, uwi na tayo. Kapag gumuho ang buhay sa paligid natin, gaya ng nangyari sa pamilya Moretti, ang natitira sa mga abo ang kadalasang nagpapakita kung ano ang tunay nating pinahahalagahan. Tahimik na paalala ang kwentong ito na ang pangalawang pagkakataon ay hindi dumadating na may kasamang pangako. Kasama nito ang mabibigat na aral at mas mahihirap na desisyon. Para sa ating mga nagpalaki ng anak, nagtayo ng tahanan at minsan ay nalunod sa sariling pride, pamilyar ang karanasan ni Paolo. Alam natin kung paano ang pakiramdam ng makitang nahihirapan ang mahal natin dahil sa mga desisyong tayo ang may gawa. Pero minsan, dumarating ang pagsagip sa paraang hindi natin inaasahan. Sa anyo ng isang tapat na aso, o isang sandali ng tapang, o simpleng biyaya na magsimulang muli. Ang proteksyon ay hindi laging tungkol sa lakas o kontrol. Minsan, ito'y tungkol sa pakikinig kahit hindi natin lubos na nauunawaan.
at sa pagtitiwala sa tahimik na mga senyas na ibinibigay ng buhay. Habang tumatanda tayo, marami sa atin ang kailangang muling buuin ang mga bagay na kinain na ng panahon, pagkakamali o kapabayaan, mga relasyon, tiwala, pati ang sarili nating pagkakakilanlan. Ang paglalakbay ng pamilya Moretti ay paalala na hindi kailanman huli para magsimulang muli, para bumuo ng isang bagay na mas payak pero mas makahulugan, para piliin ang kaligtasan kaysa sa pagpapakitang tao. At higit sa lahat, paalala ito na ang pamilya, maging yaong isinilang sa atin o yaong nabuo sa mahiwagang koneksyon sa pagitan ng tao at ng mga hayop na natagpuan tayo, ay karapat-dapat ipaglaban, paglaanan ng bawat pagsisikap, bawat sakripisyo para sa kanilang kaligtasan.